Hinimok naman ng DOH Bicol ang publiko na mag-donate sa gitna ng tumataas na demand ng dugo. Yan ang sentro ng balita ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Nanawagan ng Department of Health sa Bicol para sa mga voluntaryong donor ng dugo dahil sa pagtaas ng demand at mababang supply sa rehiyon sa simula ng taon. Sinabi ni Nicole Ann Bejo, Blood Donor Recruitment Officer para sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory, layunin nila na makakolekta ng 34,809 na blood units sa 2026 para magserbisyo sa mga probinsya ng Albay, Masbate, Catanduanes at Sorsogon. Meron po tayong kakulangan sa dugo. So, yung first quarter po is considered lean quarter. Ibig sabihin po, for the historical data, the past years, mababa po talaga yung supply ng dugo natin pag first and fourth quarter of the year. No? Especially in January and February. Sabi pa ni Bejo, isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang supply ng dugo sa first quarter ay dahil mababa pa ang mga mobile blood donations na ginagawa ng mga rural health units sa iba't ibang local government units. At para madagdagan ang mga blood donation activities, nagsasagawa sila ng kampanya sa mga paaralan, government agencies at mga religious organizations. Sinabi pa ni Bejo na nakakaapekto rin sa ngayon ang pag-aalboroto ni Mayon dahil hindi nakakagawa ng mobile blood donations sa mga lugar na apektado. With the Mayon status po, no, alert status, naka-apekto rin po yun sa supply ng blood natin. Because those municipalities affected po ng ating, yung Mayon alert status po, they are not conducting blood donation there. Because yung priority po ay safety ng kanilang mga constituents. Maaaring mag-donate ng dugo ang sinumang nasa edad 18 taong gulang hanggang 60 anyos. Ang mga individual na may edad 16 hanggang 17 ay maaari ring mag-donate ng may pahintulot ng magulang, habang ang mga regular na donor na may edad 60 hanggang 65 ay maaaring magpatuloy ng pagdodonate. Ang mga donor ay dapat tumimbang ng hindi bababa sa 50 kg. Ang mga lalaki ay maaaring mag-donate ng dugo bawat 12 linggo o humigit kumulang bawat 3 buwan, habang ang mga babae ay maaaring mag-donate ng bawat 16 na linggo o humigit kumulang bawat 4 na buwan. Ang lahat ng nakolektang dugo ay sumasailalim sa screening para sa hepatitis B, hepatitis C, HIV, syphilis, malaria at iba pang mga may kaugnayan sa pagsusuri para matiyak ang kaligtasan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.